Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 137 ng International League. Nakagawa nga ng isang napakagandang play itong sila Hanamichi at Ryota na naging dahilan para maibaba na nila sa 2 puntos ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila na ikinatuwa talaga ng buong kupunan ng Shouku. Tignan nyo, nagkasundo na ulit sila Miyagi at Hanamichi at nagpapasahan na ulit sila ng bola. Ganyan nga dapat, hindi dapat kayo maging madamot sa isa't isa dahil ang dapat natin gawin sa oras na to ay ang magtulungan at talunin ang ating kalaban. Yan ang sabi ni Ayako. Tama ka nga Ayako, at tama din ang ginawa ni Coach Hansai na takutin nitong si Hanamichi para tumino sa paglalaro at hindi maging buraot sa laro. Ngayon, sana magpatuloy ang ganyan nilang laro para magawa na nating makuha ang kalamangan sa Ryukufu. Yan naman ang sabi ni Kogure, habang si Coach Hansai naman ay seryoso lamang na pinapanood ang kanyang mga manlalaro. Nang biglang lumapit si Hanamichi kay Coach Hansai. Hoy Tatang, nakita mo ba yung ginawa naming play? Siguro naman hindi mo na ako papaupuin pa dahil pinasahan ko na si kulot ng bola. Kaya naman, maupo ka na lang dyan at huwag ka nang tumayo pa dahil baka hindi na kayanin ang tuhod mo dahil sa sobrang bigat mo. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang natatawa. Oo, nakita ko at maganda ang ginawa niyong play. Kaya naman, ipagpatuloy niyo lang yan dahil hindi talaga ako nagbibiro na papaupuin kita dito kapag inulit mo pa ang ginawa mo kanina. Kaya naman, kung gusto mo magpatuloy sa laro, huwag mo nang ulitin pa ang pagiging makasarili. Naiintindihan mo ba ako, Hanamichi Sakuragi? Yan naman ang sabi ni Coach Hansai. Oo, Tatang, naiintindihan ko at makakaasa kang hindi na mauulit pa ang pagkakamali ko kanina. Ngayon, humantay ang Ryukufu na yan sa amin dahil tatalunin namin sila sa laban na to. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Mga kasama, pupuntos tayo! At wag na wag kayo magpapadaig sa mga malalaro ng Shouku dahil tayo ang mananalo sa laban na to. Yan ang lagi niyong tatandaan. At isa pa, huwag kayong magpapadala sa ginagawang play ng Shouku na yan. Hindi pa din naman nila magagawang makuha ang kalamangan sa atin kahit na anong gawin nila. Yan ang sigaw ni Tochiya. Tama yan Tochiya. Palakasin mo lang ang loob ng mga kasamahan mo. At wag na wag kayong magpapadaig sa Shouku na yan. Ipakita niyo sa kanila ang malaking pagkakaiba ng inyong galing. Yan naman ang sabi ni Coach Cherry, habang si Tochiya naman ay hawak-hawak pa din ang bola. Nabigla itong matake sa kanang depensa ni Rukawa. Sabay ikot pakaliwa, sabay huminto, na ikinagulat talaga ng sobra ni Rukawa. Ano? Huminto siya agad? Naloko na. Akala ko pa naman na i-atake talaga siya sa basket. Patay na. Hindi ko na siya mapipigilan pa dahil hindi ko magagawang makabawi sa depensa. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Tochiya naman ay agad na tumalon at takmang gagawa ng isang jump shot. Nang bigla nitong nakita si Katsumi na libre sa kaliwang bahagi niya. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola papunta dito. Subalit, laking gulat ni Tochiya dahil biglang lumabas si Mitsui sa direksyon ni Katsumi na naging dahilan para makuha ni Mitsui ang bola. Ano? Nakuha niya ang bola? Ang bilis niya! At paano niya naman nalaman na kay Katsumi ko ipapasa ang bola? Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili. Nice steal Mitsui! Sabi na nga ba, hindi ka lang sa tres mahusay, kundi pati sa pag-agaw ng bola. Sige Mitsui, gumawa na kayo ng play para mahabol na ang score sa Ryukufu. Yan naman ang sigaw ni Kogure. At nahawak pa ni Mitsui ang bola, agad niya namang ipinasa ito papunta kay Ryota. Habang si Ryota naman ay mabilis na idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. Nabigla itong napahinto dahil agad din naman siyang binantayan ng mahigpit ni Kaoru. Hindi mo magagawa ang binabalak mo, Bansot! Dahil hindi kita hayaan na makalusot sa depensa ko. Yan ang sabi ni Kaoru. Ang bilis nilang makabawi sa depensa at mukhang mas lalo nilang hinigpitan ang kanilang pagbabantaya. Kailangan namin makagawa ng paraan para makapuntos at para lumamang na kami sa laban na to.
Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong binantayan ni Tochiya. Subalit, hindi nagpapa-apekto si Rukawa. Kaya naman, agad niyang inatake ang depensa ni Tochiya ng mabilis. Ganyan nga Rukawa, wag na wag ka magpapatalo sa ungas na yan. Sige Rukawa, talunin mo ang mamalalaro na Ryukufu. Yan ang sabi ni Takamiya na talaga namang i-cheer itong si Rukawa. Habang si Rukawa naman ay patuloy lang sa pag-atake sa depensa ni Tochiya. Nang bigla itong napahinto dahil agad din siyang binantayan ni Katsumi. Hoy Rukawa, hindi ka namin nahayaan makalusot at makapuntos ng ganun-ganun lang sa depensa namin. Yan ang sabi ni Katsumi. Ano ba pinagsasabi mo Katsumi? At sino ba kasi nagsabi na ako ang pupunto sa amin? Baka nakakalimutan mo, yung binabantayan mo ay libre na ngayon. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay pasa ng bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad naman itong tumalaw na takbang gagawa ng isang 3-point. Nang bigla itong sinabayan ni Kaoru sa itaas. Huli ka! Ngayon wala ka nang kawala. Kaya naman, sigurado na akong supalpal na aabuti mo sa akin. Yan ang sigaw ni Kaoru. Habang si Mitsui naman ay biglang napangiti. Sabay pasa ng bola papunta kay Hanamichi. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, agad niya naman itong ipinasa ng napakabilis kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang jump shot. Habang si Hikaru naman ay hindi na nakapag-react pa dahil sa sobrang bilis ng pasa ni Hanamichi kay Akagi na naging dahilan para ma-shoot ni Akagi ang bola papunta sa kanilang basket. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong manlalaro ng Shoku dahil na nga sa naitabla na nila ang score sa Ryukufu. Nice teamwork mga kasama! Ang ganda ng ginawa niyong pasahan! Ipagpatuloy niyo lang yan at huwag magiging kampante sa laban. Siguraduhin natin na tayo ang mananalo sa laban na to. Kailangan makuha na natin ang kalamangan bago matapos ang unang half na ito. Yan ang sigaw ni Ayako. Magaling mga kasama. Ang ganda ng pasahan na ginawa niyo. Lalong-lalo ka na Mitsui. Maasahan ka talaga sa lahat ng bagay. Ipagpatuloy mo lang yan at huwag magpapatinag sa Ryukufu. Yan naman ang sabi ni Fujima. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola. At tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Nang bigla niya ipinasa ang bola papunta kay Michael. At nang hawak na ni Michael ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Hanamichi. Hoy Golden ang buhok, hindi na kita hayaan pa na makapunto sa depensa ko. At oo, nakaisa ka nga sa akin kanina, pero hindi na yun mauulit pa. Kaya naman, humanda ka na, dahil pipigilan kita. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang dumidepensa na ng mahigpit. Puro ka dada Hanamichi, patunayan mo na lang sa akin kung kaya mo pa talaga akong pigilan. Hindi yung puro ka lang salita, pero kulang ka naman sa gawa. Para kang pinsan mong si Orochi eh. Walang bilang sa larong basketball. Yan naman ang sabi ni Michael. Sabay angat ng bola papunta sa kanilang basket. Habang si Hanamichi naman ay agad na sinabayan si Michael na naging dahilan para magsabayan sila sa itaas. Subalit, dahil sa mas mataas ang talo ni Hanamichi kumpara kay Michael at mas malakas ang kanyang pangangatawan, nagawa niya supalpalin ang bola sa kamay ni Michael na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Ryukufu. Ano? Nablock niya si Michael ng ganun lang kadali? Grabe! Ang lakas talaga ng may pulang buhok na yan sa ilalim ng basket. Buisit! Delikado kami dito. Yan ang sabi ni Hikaru sa kanyang sarili. Ang lalaking to ay talaga namang nakakatakot pagdating sa ilalim ng basket. Hindi siya isang ordinaryong tao. Ang kanyang lakas ay mahihaling tulad ko na kay Hikaru o mas malakas pa kay Hikaru. Yan naman ang sabi ni Kaoru sa kanyang sarili. Habang si Sakuragi naman ay biglang tumayo sa harapan ni Michael. Ano na Golden ang buhok? Puro ba ako dada? Mukhang nagulat ka sa ginawa ko ah. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay siswertehin ka. Dahil hanggat nandito ang henyong si Sakuragi, siguradong lagi kang mamalasin. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang nagyayabang. Sa kabilang banda naman, nakuha na ni Ryota ang bolang nasupalpal ni Hanamichi kay Michael. Kaya naman, mabilis niyang idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. Dalian niyo Shoko at magsibaba agad kayo dahil kailangan nating makapuntos ulit para mapanatili ang kalamangan natin sa Ryukufu. Yan ang sigaw ni Ryota. Habang ang kupunan ng Ryukufu ay mabilis na hinahabol ang opensa ng Shoku. Dalian natin mga kasama at pigilan natin sila na makapuntos. Yan naman ang sigaw ni Michael. At nang malapit na si Ryota sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Subalit, agad din naman itong sinabayan ni Michael. Hoy Bansot, hindi mo magagawang makapunto sa amin dahil masyado ka pang maliit para makatapat kami.
Yan ang sabi ni Michael. Habang itong si Ryota naman ay biglang napangiti kay Michael. Ano? Hindi ko kayang makapunto sa depensa nyo dahil lang sa maliit ako? Baka nakakalimutan mo ang kasabihan na daig ng pagong ang unggoy na puro lang salita. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng lakas natin. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay ikot ng bola papunta sa tagiliran ni Michael at gumawa ito ng layup na agad namang pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamangan sa Ryukufu. Nalabis na ikinatuwa talaga nitong si Ayako. Ang husay mo, Miyagi! Nagawa mo makapunto sa depensa ni Michael! Ang galing mo talaga! Ipagpatuloy mo lang yan! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Ryota naman ay biglang kinilig sa sinabi ni Ayako sa kanya. Ayako? Anong sabi mo? Magaling ako? Tama ba ako nang narinig? Pinuri ako ni Ayako, my loves. Siguro nai-inlove na siya sa akin ngayon dahil sa ginawa ko sa lalaking ito. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Nang bigla itong naging seryoso sabay harap kay Michael. Hoy Michael, ano na? Parang nawala ata yung tapang mo ah. Ito lang lagi mong tatandaan. Matangkad ka nga, pero mas mautak ako sa'yo. Mukha kang galing sa Amerika, pero hindi mo rin ako magagawang talunin pag IQ na ang laban. Yan ang sabi ni Ryota. Nang biglang lumapit si Hanamichi kay Ryota. Nice one, kulot. Ang husay mo talaga. Walang binatbat ang tangkad ng kalaban mo pag utak na ang ginamit mo sa laro. Mahusay ka talagang kulot ka. Yan ang sabi ni Hanamichi. At dito na nagtatapos ang Chapter 137 ng International League.